Sa panahon ng problema at sakuna, napakasarap sa pakiramdam yung meron kang maaaring takbuhan at hinga ng tulong. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay pamilya mo, kamag-anak mo, kadugo mo. Yun bang tipong maaari mong hiraman, maaari mong utangan? Yung tipong maaari mong pagkatiwalaan. Subalit ang tanong, hanggang kailan mo kailangang bayaran ang utang na loob? Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng buhay ni Rolly at ng kanyang pamilya. Iha! Iha! Rolly, ikaw bagay sumahod na? Sumahod ka na? Hindi nga at wala na akong gamot. Ubos na ang vitamins ko. Baka naman maaaring palawagan mo muna ako ng 2,000. Ang sabi ni Rolly, naku tiya, pasensya na po pero wala pa akong budget ngayon eh. Magbabayad pa po ko ng ilaw at saka ng tubig. Tiya, matanong lang po. Bakit parang ang mahal naman ng vitamins ninyo at saka ng gamot ninyo? 2,000? Agad-agad? Sabi ko nga sa inyo tiya, mag-generic na lamang kayo. Magkaiba lang yan ang pangalan pero yun din ang epekto. Subalit ang tugon ng kanyang tiya, aba naman Rolly. Rolly, baka nakakalimutan mo, mas mahal pa ang presyo ng gatas at ng pampers nyo noon ng mga bata pa kayo. Hindi naman sa ako nagpaparinig, hindi naman sa ako nagrereklamo pero, iho, matuto kang magbayad ng utang na loob ninyo. Kung di dahil sa akin, baka palaboy na kayo ngayon sa lansangan. Iho, ako lang naman ito. Ang tiya ninyong bumuhay sa inyo ng matagal na panahon. Aba, dahil sa mga sinabi ng tiyahin ni Rolly, nag-abot na nga lamang siya ng pera dito. Dahil kung hindi, nako, walang tigil ang bunganga niyan maghapon. Maya-maya pa, dumating na nga si Jake, ang bunsong kapatid ni Rolly. At mukhang bagong sahod nga ito sa kanyang trabaho. Narinig nga niya ang usapan ng kanyang kapatid at ng kanyang tiyahin. Hindi na nga siya naghintay na humingi pa ang kanyang tiyahin. Nagkusa na nga itong mag-abot. 3,000, agad-agad. Agad naman siyang kinausap ng kanyang kapatid na si Rolly at sinabing bakit daw nagbigay ito ng 3,000. Ang sabi nitong si Jake, hayain na nga daw kaysa mag-ingay pa. Nakakahiya sa mga tao. Ay nako Jake, yang ka na naman. Puro kahayaan, hayaan, hayaan. Jake, isipin mo, paano kang makakaipon yan? Paano tayong makakaipon ito? Palagi tayong babauhin ng tiya natin yan. Isipin mo, napaka-unfair ng buhay na ito. Ang lupa't bahay na ito, pag-aari ng ating itay pero tingnan mo naman, nasa pangalan niya. Alam kong ayaw mo ng gulo, Jake. Pero sa pagkakataong ito, manindigan ka naman para sa atin. Para sa sarili mo. Kahit hindi na para sa akin. Napakahirap ng katayuan sa buhay ng magkapatid na ito. Para silang alipin ng kanilang tiyahin. Ang kanilang tiyahing ito ang nag-iisang kapatid ng kanilang nasirang ama. Ang mga tiyahin nila at tiyuhin sa side ng kanilang ina ay matagal nang patay. Dahil sa tulong at suporta ng tiyahing ito, si Rolly at Jake nakapagtapos naman ng pag-aaral. Ang tiyahing ito ang naghahatid sa kanila sa paaralan, ang nagbibigay ng baon sa kanila bata pa lamang sila hanggang kolehiyo. Maaaring may katwiran naman ang kanilang tiyahin sa kanyang mga sinasabi. Kaya lang, hanggang kailan nga sila magbabayad ng utang na loob? Mula nang sila'y magkatrabaho, halos buwan-buwan, nag-aabot ng pera ang magkapatid na Rolly at Jake sa kanilang tiyahin. Wala sanang problema, kaya lang itong tiyahing ito, aayaw ng maliit na halaga. Bukod pa sa pera, kainamang stress na ang kanyang ibinibigay sa magkapatid na ito. Kasi pag hindi siya nabibigyan, grabe kong mambaoy. Ang kanyang mga salita akala mo'y sibat, tumatago sa laman.
Konting issue, konting problema, konting hindi pagkakaunawaan. Nako, kung makasigaw nga itong tiyahing ito, walang katulad. Ang sabi ng iba, baka naman dahil nga matandang dalaga na. Isang dahilan pa, tumatanda na nga ito. Pero para kay Rolly, hindi yun sapat na rason para maging ganoon ka-impyerno ang buhay nila ngayon. Buhat ng magkaisip ang dalawang magkapatid na ito, lumaki na nga sila sa kurot at mura, mga sigaw ng kanyang tiyahing ito. At ngayon, halos 25 years na nga silang ganoon. Si Rolly, mas palaban kumpara kay Jake. Si Jake kasi, masyadong mahaba ang pasensya. Pero hanggang kailan sila magtitiis? Ilang malayong kamag-anak na nga ang nagpapayo sa tiyahing ito na huwag naman sanang ganoon ang kanyang pakikitungo sa mga yon. Pero siya pang matapang. Huwag daw siyang pakialaman. Matindi. Kahit ako, hindi ko kayang maunawaan ang ugali ng tiyahing si Salve. Makalipas pa ang ilang buwan, itong si Rolly ay nagkaroon ng magandang kasintahan, isang babaeng iniibig niya nga ng tunay. Ang bagay na ito ay nalaman ni Aling Salve. Grabe ang galit niya. Grabe talaga. Mula umaga hanggang gabi, ang dami niyang parinig. Kahit nakakahiya na ang kanyang mga sinasabi, palagi pa ring nagpapakumbaba si Rolly at Jake. Hindi na nga kasi magbabago pa ang ugali ng matandang ito. Buong buhay niya, ganyan na nga siya. Hanggang isang araw, naisipan nga nitong si Aling Salve na sundan. Oo, sinundan niya si Rolly dahil kikitain nga nito ang kanyang kasintahan. At nang magtagpo ang dalawa, aba, bigla siyang sumulpot at pinagsabihan, pinagalitan itong si Rolly na para bang isang bata sa harap mismo ng babaeng kanyang iniibig. Pag-uwi sa bahay, "Tiya, mag-usap nga po tayo. Mag-usap tayo. Huwag niyo akong talikuran." "Ano bang problema ninyo? Iginagalang ko kayo ah. Lahat ng kailangan niyo ibinibigay ko kahit na hindi kayo humingi. Pero bakit ganun? Para bang napakahirap para sa inyong igalang ako at ang taong minamahal ko. Isipin ninyo, nagawa niyo akong sundan sa lugar na iyon at ipinahiya lamang ako sa maraming tao sa harap mismo ng babaeng iniibig ko. At kung kutsain niyo siya, akala mo kung sino kang perpekto? Ha? Ano tiya, magsalita kayo. Anong kailangan ninyo? Tiya, anong problema mo?" Yan ang sabi ni Rolly sa kanyang tiyahin. Ang tugon nito, "Iho, ang gusto ko lamang naman, bago kayo pumasok ng relasyon, may ipon na kayo. Baka mamaya, magpakasal kayo, hindi ba? Saan kayo sisiksik dito? Sa bahay ko? Hindi yun maaari. Paano kapag nabuntis yung babaeng yan? Saan titigil yan dito rin? Hindi ako makakapayag, iho. Isipin mo nga, paano kung ayaw sa akin ng babaeng yan? Paano kung habang wala kayo ay saktan niya ako? Gumawa siya ng hindi maganda? Paano kung nakawan niya ako? Ha? Palibhasa kayong mga kabataan, ang bilis niyong magtiwala. Palibhasa, mga sarili niyo lamang ang iniintindi ninyo. At kung masigawan mo ako ngayon, para bang wala akong nagawang mabuti para sa'yo. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa buhay mo. Ha, Rolly? Teka lang naman, tiya. Dahan-dahan kayo sa inyong pagsalita. Baka nakakalimutan niyo kung sinong kausap ninyo. Alam ko ang buong katotohanan. Ang bahay na ito, kung tutuusin, hindi naman kay tatay eh. Kay inay ito. Kay inay. Hindi kay tatay. Kaya hindi ko magawang maunawaan at maintindihan. Anong koneksyon ninyo sa aking ina? Paanong sa'yo napunta ang pag-aaring ito? Hipag mo lang siya. Hipag. Nagkaroon lamang ng pangalan si Itay sa bahay na ito dahil naging mag-asawa sila ni inay. Pero kung tutuusin, matagal nang nakatayo ang bahay na ito bago pa sila makasal. Lahat ng ito itinaguyod ng aking inay. Kaya hindi ko maintindihan.
Anong kinalaman mo sa pag-aaring ito at ngayon inaangkin ninyo? Palibhasa itong tiyahing si Salve, nakarinig ng mga salitang nun lamang niya narinig. Hindi niya nga ito kinaya, kaya ang sabi niya, bastos nga daw itong si Rolly. Bakit hindi na lamang siya patayin para matapos ng paghihirap ng kanyang loob? Napailig na nga lamang itong si Rolly. Magmula nga noon, hindi na nga bumalik ang dating samahan ng magtitiyang ito. Malayo na ang loob nila sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang araw, napansin nga ni Jake na hindi na umuuwi ng bahay nila ang kanyang kuya. Nang tawagan niya ito, nalaman niyang ito pala ay may sariling bahay at lote na. Kaya lang, loan niya nga daw iyon sa kanyang boss, sa kanyang amo sa kanyang trabaho. Ang pangako nga niya sa kanyang kapatid ay pagagawan niya ito ng maliit na tahanan sa lote na kanyang nais mabili. Sa loteng kanyang hinuhulugan ngayon. Dahil dyan, natuwa naman si Jake dahil sa pangako ng kanyang kuya sa kanya. Kung siya lamang ang pipili, ayaw niya sanang umalis sa bahay na iyon dahil pag-aari nga iyon ng kanyang mga magulang. Pero nakakaubos na nga ng pasensya at ng lakas ang kanyang tiyahin. Ang hirap intindihin. Dagdag pa sa kanyang mga isipin. Kung ating paghahambingin, di hamak na mas mahaba ang pasensya, mas mapagkumbaba at mas marespeto itong si Jake kumpara kay Rolly. Pero hindi nakapagtataka na mabago ang kanyang ugali dahil nga itong kanyang tiyahing si Salve nakakaubos talaga ng bait. E paano ba namang hindi? Kakaabot lamang niya ng 3,000 piso? Bukas isang araw manghihingi na uli yan. Pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Anong sinasabi nito? Saan niya dinadala ang perang ibinibigay sa kanya? Kung umasta nga itong si Salve ay para bang idinudumi lamang ng kanyang pamangking si Jake ang pera niya. Ang iniisip na lamang ng mga tao sa paligid niya ay baka nga naman nag-iipon ng matanda. Baka nga naman nag-iimpok. Nagsusubi. Sa pagkakataong ito, kahit pa si Rolly ay wala na sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit pa sabihin siya'y nakabukod na, nagpapadala pa rin siya ng pera. Kasi nga daw, baka maraming pangangailangan ng kanyang tiyahin. Baka kung anong sabihin ng mga kapitbahay na malayong kamag-anak din. Para nga kasing masikip na ang tahanang iyon para sa kanilang tatlo. Tama lamang na itong si Rolly ay bumukod na. Ganoon pa man, may mga pagkakataong bumibisita pa rin nga itong si Rolly sa bahay ng kanyang mga magulang upang kamustahin ang kanyang tiyahin. Hindi man kausapin, maganda pa rin yung makita nga niya kung okay ba ito. Pero, alam niyo ba, sa mga pagkakataong umuuwi siya, nagliliyab ang awayan, ang bungangaan. Itong si Tia Salve, wala pa rin pinagbago. Lalong-lalo na nung panahong bumisita itong si Rolly sa bahay ng kanyang mga magulang upang makita ang kanyang tiyahin kasama ang kanyang kasintahang si Joanne. Kainamang mura at mga salitaan na ang inabot ni Joanne sa tiyahin ng kanyang kasintahang si Rolly. Dahil dyan, hindi na nga siya bumalik doon. Dahil hindi na nga makabisita itong si Rolly kasama ang kanyang kasintahang si Joanne sa bahay ng kanyang mga magulang, si Jake, nagpasyang siya naman ang bibisita sa bahay ng kanyang kuya. At tuwang-tuwa ito. Pagpasok niya nga sa loob, kumpleto ang kasangkapan, maraming appliances. Napakabait nga naman talaga ng kanyang ate Joanne. Hindi matapobre, kahit pasabihin nagmula ito sa isang mayamang pamilya. Edukada. Nangarap si Jake na magkaroon din ng ganong klase ng buhay. Kasi bakit nga naman hindi? Kung nagawa ito ng kanyang kuya, magagawa niya rin. Isang araw, muling nagtagpo si Jake at ang kanyang tiyahin sa loob mismo ng bahay na iyon. Kasi nga, day off itong si Jake, nagkataong bagong sahod nga ito. Subalit, bago niya nga bigyan ng pera ang kanyang tiyahin, muli siyang nagtanong. Saan na nga ba napupunta ang lahat ng perang kanyang ibinibigay? Ano nga ba ang kanyang pinaghahandaan, ang kanyang pinag-iipunan? O mas magandang tanong, nag-iipon nga ba talaga ito?
Ang sabi ng tiyahing si Salve? Bakit ba ang dami mong tanong? Bakit ba hindi ka makontento sa mga sinasabi ko? Bakit pinaghahanapan mo na ba ako, Jake? Aba, akala ko'y si Rolly lamang ang ganyan. Pati pala ikaw. Nagbago ka na, Jake. Palibhasa, maganda na ang trabaho mo. Kumikita ka na nga ng maayos. Ang bilis mo na rin makalimut. Baka nakakalimutan mo kung di dahil sa akin, hindi ka nakapagkolehiyo, hindi mo napili ang kursong gusto mo. Kung di dahil sa akin, hindi mo makukuha ang una mong trabaho. Di ba? Oh, bakit pinaghahanapan mo ko ngayon? Bakit binibilangan mo ko ngayon? Palibhasa kasi, katulad ka ng kuya mo. Masyado kayong mataas ang tingin sa inyong mga sarili. Kaya hindi kayo aasenso sa buhay niyong yan. Malabo kayong guminhawa. Tandaan mo yan, Jake. Tandaan mo. Yan ang sabi ng tiyahing si Salve. Nagtaka naman itong si Jake dahil napakaraming sinabi ng kanyang tiya na parang labas naman sa kanyang tanong. Teka nga tiya, saglit lang, huminahon kayo. Ano bang mga sinasabi ninyo? Ang itinatanong ko lamang, saan niyo po dinadala ang perang ibinibigay namin sa inyo? Yun lang. Kung sinasabi mo sa akin nag-iipon kayo, edi magaling. Yun lang. Tiya, ang hindi ko kasi magawang maintindihan, ano pang kailangan mong ipunin? Anong kailangan mong bilhin? Lahat naman na binibigay sa'yo. Ang buwis ng bahay na ito si kuya ang nagbabayad. Ang kuryente at tubig sa akin. Ang grocery, hati kami. Oh, ang vitamins nyo at gamot ninyo, sagot ko naman, hindi ba? Oh, wala akong makitang dahilan para... Pinagtataguan niyo ba kami? May lihim ka ba sa amin, tiya? Yung totoo. Saan niyo po dinadala ang perang iyon na binibigay namin sa inyo sa loob ng ilang mga taon? Alam niyo, tiya, kung hindi mo yung kayang sagutin, aba, parang may mali yata. Pwes, pasensya na, tiya, kung masyado kaming concern sa'yo at sa perang ibinibigay namin sa'yo. Pasensya na kung hindi mo alam na lahat ng perang ibinibigay namin sa inyo, dugot pawis ang kapalit. Dugot pawis, tiya. Kami na nga itong concern sa'yo. Nagkakaganyan ka pa. Ang hirap po talagang pakisamahan, tiya. Ang hirap mong intindihin. Hindi na nga lamang sumagot pa si Aling Salve. Bagay na pinagkatakha naman ni Jake dahil parang kakaiba ang kilos ng kanyang tiyahing ito. Makalipas pa ang ilang mga araw at ilang pang mga linggo, sinubukang alamin ni Jake kung saan nga ba dinadala, tinatago ng kanyang tiyahin ang lahat ng perang kanyang nakukuha. Matapos ang ilang araw ng pag-iimbestiga, nalaman na nga ni Jake ang buong katotohanan. Isang malayong kamag-anak pala nila ang lihim na tinutulungan pala ni Aling Salve sa loob ng ilang mga taon. Lahat ng bagay na ito ay lihim lamang. Pero bakit? Napag-alaman din ni Jake na hawak pala ng kanyang tiyahing si Aling Salve ang titulo ng lupang pag-aari ng kaawa-awang kamag-anak na iyon. At inabot man ng matagal na panahon, nagawa niyang maipalipat sa kanyang pangalan ang titulo ng lupang iyon. Mukhang lumalabas dito na lahat ng tulong na kanyang ibinibigay, mas matindi ang kapalit. Agad namang ipinaalam ni Jake sa kanyang kuya Rolly ang pangyayaring ito. At ang payo nga niya, wag na lamang silang mangialam. Pero si Jake, ayaw niyang matulad sa kanila ang nangyayari ngayon sa isang malayo nga nilang kamag-anak. Nagkasundo ang magkapatid na Jake at Rolly na hindi na muna bigyan ng pera ang tiyahing ito, si Aling Salve. Kung magalit man ito, kung palayasin man si Jake, walang problema dahil sa pagkakataong ito, may sariling bahay na itong si Rolly. Maaari niyang patirahin ang kanyang kapatid sa loob nga niyon. Hanggang sa dumating na ang katapusan ng buwan, ni piso, walang ibinigay ang magkapatid na ito kay Aling Salve. Hindi binibisita,
Hindi kinakamusta. Wala kahit na ano. Kaya naman, unang linggo ng sunod na buwan, pinuntahan nitong si Salve ang kwarto ni Jake. Kinakatok niya ito, pero parang walang tao sa loob. Mukhang nag-aasikaso na nga itong si Jake. Papunta siya ngayon sa bahay ng kanyang kuya. Nakausap ni Salve ang kanyang pamangking si Jake at napag-alamang itong si Rolly pala ay darating upang sunduin si Jake. Ilang sandali pa, dumating na nga si Rolly at pinuntahan nga ito ni Jake. Bago sila umalis, nag-usap ang magkapatid na mag-almusal muna. Habang kumakain ng almusal ang magkapatid na ito, habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, biglang dumating ang kanilang tiyahin. Muli silang pinagsalitaan ng hindi maganda, and this time, masakit talaga. Ang sabi ni Rolly, "Tigilan niyo nga kami. Tiya, tumigil ka na. Utang na loob ang aga-aga. Ano bang sinasabi ninyo? Sa laki ng perang ibinibigay namin sa inyo mulat sa pool, matagal na kaming bayad sa inyo. Tuition fee? Pampers? Gamot? Lahat-lahat? Matagal na kaming bayad sa'yo. Kung usapang pera, matagal na kaming bayad sa'yo, tiya. Pero dahil may respeto kami sa'yo at may utang na loob kami sa'yo dahil kapatid ka ng aming ama, tiyahin ka namin, di ba? Iginagalang ka namin kahit ang hirap mong kapiling. Alam mo, tiya, kung tutuusin, kami dapat yung maningil sa'yo. Bakit? Alam mo ba, tiya, kung magkano na ang halaga ng bahay at lupa ngayon? Mahal na. Ilang daang libo, ilang milyon na ang halaga. Pero ikaw, nagawa mong makuha at maipangalan sa'yo ang pag-aaring ito ni inay nang walang kaproble-problema. Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Utang na loob. Tigil-tigilan mo na yung mga kaartihan mo. Punong-puno na ako sa inyo, tiya. Umay na ako. Biglang napatayo sa upuan itong si Rolly. Ang tapang mo ah. Bakit? Dahil malaki ka? Sasaktan mo ko? Ha? Magsalita ka, Rolly. Sasaktan niyo akong dalawa? Gawin niyo. Ipakita niyo ang tapang ninyo. Ang ipinagyayabang ninyo. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin niyo sa akin ngayon, na hindi niyo ako bibigyan ng halaga, ng importansya, hindi na ako nag-effort na alagaan kayong dalawa. Ang buong akala ko, magiging maganda ang bunga ng ginawa kong kabutihan sa inyo. Pero hindi pala. Hangad kong bumagsak ang buhay niyong dalawang magkapatid, isinusumpa ko, maghihirap kayo. Yan ang sabi ni Tia Salve. Hanggang maya-maya pa, humihikbi-hikbi na ito. Parang umiiyak na. Biglang nagsalita si Jake. Mawalang galang na po, tiya. Pero mali. Mali na po ang ginagawa ninyo. Alam niyo ba kung tutuusin, hindi naman to tungkol sa pera lang eh. Hindi tungkol sa pera ang lahat ng bagay, tiya. Tiya, sabihin niyo nga po sa akin. Bakit po kayo naglihim sa amin? Bakit? Ginagastos niyo pala yung perang ibinibigay namin sa inyo para sa ibang tao. Tapos ang ginagawa mo, kinukuhanan mo sila ng titulo. Hindi ba? Hindi ko malaman kung matulungin ka ba o manggagamit ka. Hindi ka naman dating ganito, tiya. Anong nangyari sa inyo? Anong pumasok sa isipan ninyo, tiya? Anong klaseng tao kayo? Yung mga taong yun, yung mga kamag-anak nating yun, hirap na hirap sa buhay. Bigla kang dumating at tinulungan sila. Okay na sana. Perfect na.
Pero anong kapalit ng mga ginawa mo? Inutakan mo sila, tiya. Ano? Dahil hindi sila marunong magsulat at magbasa ng maayos? Kapal ng mukha mo, tiya. Inutakan mo sila para makuha mo ang kanilang titulo. At ngayon, nakapangalan na sa'yo. Ibang klase ka. Ang tibay ng sikmura mo. Yung perang ibinibigay namin sa'yo, itinutulong namin sa'yo, ibinibigay mo sa mga kamag-anak natin sa malayo. At ang perang iyon, ginagamit mo sa masama. Niloloko mo sila, inuuto nyo sila at kinukuha mo ang mga pag-aari nila. At dahil malayo nga sila, hindi ka nila mahahanap. Grabe ka, tiya. Nakakahiya ka. Yan ang sabi ni Jake. Ang buong akala niya, matatahimik na ang kanyang tiya. Pero kabaliktaran, mas lalo nga itong nag-alab. Hindi nakakaramdam ng hiya. Ang sigaw ni Aling Salve? Ganun pala. Nakikialam ka na ngayon sa mga bagay na ginagawa ko. Sa diskarte ko sa buhay kong ito. Pwes kung ganun, magkanya-kanya na nga tayo. Alam nyo, kung tutusin, hindi ko kayo kailangan. Pabigat lamang kayo sa akin. Mulat sa Paul hanggang ngayon, sakit lamang kayo sa ulo ko. Kaya para makabawi ako, tama lamang nabigyan nyo ko ng pera. Ano bang akala nyong dalawa? Natanga ko? Ignorante ako? Stupida? Akala nyo hindi ko naisip na darating ang panahon na iiwan nyo akong dalawa? Hoy! Napag-isipan ko na yan, napaghandaan ko na yan, naplano ko na yan, at kahit iwan nyo ako ngayon, kaya ko ang sarili ko. Hindi lamang kayo ang pamangking meron ako. Kung iniisip nyo na hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo, aba, nagpapatawa kayong dalawa. Punong-puno na si Jake at Rolly. Kaya naman, kinuha na nga nila ang kanilang mga gamit dun sa bahay at umalis na nga sila sa lugar na iyon. Ang buong akala nga ni Aling Salve ay mangungupahan lamang ang dalawang magkapatid. Pero hindi alam ni Aling Salve, may sariling bahay at lupa na ang magkapatid na ito. Hindi naman sila para maghirap dahil masipag naman sila, madiskarte at may natapos sa buhay. Magaling, mahusay sa mga trabahong ginagawa nila. Ang totoo niyan, mas maligaya sila ngayon dahil lahat ng perang kanilang maiipon ay para na nga sa kanilang mga sarili, sa isa't isa. Sa isipan nga ni Aling Salve, pagkatapos lamang ng ilang araw, uuwi rin yung si Jake. Makalipas pa ang ilang mga taon, si Rolly, pinakasalan na ang babaeng kanyang iniibig, si Joanne. Nagtulungan ang dalawa upang umasenso ang kanilang buhay dahil nga itong si Joanne ay nagmula sa isang may kayang pamilya. Ngayon, isang mahusay na negosyante pa. Kaya naman, siguradong magyayabong ang kanilang mga inipong pera at karunungan. Si Jake naman, binata pa rin hanggang ngayon. Nagpa siya nga itong mangibang bansa at doon humanap ng kapalaran. Ang sabi nga niya, kung nais niyang makaipon talaga ng maayos, sa abroad niya makikita ang trabahong magbibigay sa kanya ng perang kailangan niya. Bago matapos ang taong iyon, akalain niyo, nagbuntis na ang asawa ni Rolly at ngayon makakabuo na nga ng pamilya. Nang sumunod na taon, ito namang si Jake ang nagkaroon ng kasintahan at napakabilis ng panahon. Balak na nga raw niya itong pakasalan. Sinasabi ko nga sa inyo mga Kavoni Malia, napakalaking gaan sa buhay ng magkapatid na ito nang mawala sila sa piling ng kanilang tiyahin. Teka lang, kamusta na nga ba ang tiyahing si Salve? Itong si Salve na tiyahin ni Rolly at Jake, ngayon naghihirap na. Paanong hindi? Halos lahat ng perang meron siya sa ospital na pupunta. Ang kanyang mga karamdaman kasi, isa-isang lumalabas, lumalala.
Ang mga kamag-anak na kanyang inaasahang tutulong sa kanya, ni hindi siya pinupuntahan, ni hindi siya binibisita o tinatawagan. Well, kung tutuusin, hindi ko nga sila masisisi. Ito nga kasing si Salve, sinungaling, manggagamit, manggagancho. Ngayon, pinagdudusahan na nga niya ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Paano ba naman? Lahat ng pagtrato ginawa niya kay Jake at Rolly, ginawa rin niya sa mga taong dumating para sa kanya. Dumating para tulungan siya. Kaya ayun, ngayon, iniwan siya. Mag-isa na nga siya ngayon. Ang hindi maunawaan ni Rolly bakit sinabi pa sa kanya ang balitang ito. Samantalang kung tutuusin, napakarami pa ng mga taong kamag-anak at pamangkin. Halos apo na nga nitong si Salve. Tulad ng sinabi ni Rolly, matagal nang tapos ang kanilang obligasyon sa matandang babaeng iyon. Nakarating naman kay Salve ang mga tugon nitong si Rolly. Kaya ngayon, halos magmakaawa nga ito sa telepono. Nagmamakaawa ito na sana maipagamot naman siya. Nahihirapan na daw ang kanyang katawan. Hindi na nga raw niya kaya. Maging si Jake tinawagan din. Pero iisa lamang ang tugon ng magkapatid. Hindi. Lalo pa nang mapag-alaman nitong si Jake at Rolly na lahat pala ng bagay na itinulungan nitong si Salve sa kanila nung bata pa sila, lahat ng iyon ay perang nagmula mismo sa ina ng magkapatid. Tama ang inyong narinig. Ang perang itinulong nitong si Salve sa magkapatid na Jake at Rolly ay mula mismo sa kanilang ina. Iniwan iyon kay Salve upang magawang maitulong dito kay Rolly at Jake. Ibig sabihin, all this time, ginagago pa rin sila ng tiyahing ito. Ngayong alam na nga nila ang buong katotohanan, tila ngayon lamang din nare-realize ni Aling Salve ang lahat ng mga ginawa niyang masama. Ngayon niya naisip ang kahalagahan ng kaibigan, ng pamilya. Napakahirap pa lang ang mabuhay mag-isa. Aanhin mo nga daw ang pera kung ni isang tao, hindi ka kayang bigyan ng halaga. Ang dami niyang what ifs ngayon. Kung sana nga lamang daw ay inalagaan niya ng maayos ng magkapatid at itinuring na parang kanyang tunay na mga anak, edi sana hindi ganito. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, lumabas pa ang ilang karamdaman sa kanyang katawan. Ang kanyang presyon, unstable, taas-baba nga ito. Ganoon din ang kanyang sugar. Kaya ngayon, itong si Aling Salve, may high blood na, may diabetes pa. Gabi-gabi, halos araw-araw, umiiyak ang matandang si Aling Salve. Kung makikita nyo nga ito, kaawa-awa talaga ang kanyang kondisyon. Maging yung mga kamag-anak na kahit na kailan, hindi niya nagawang tulungan. Yung mga taong naloko niya, yung mga taong nagawa niya nga ng hindi maganda ay naaawa na nga ngayon sa kanya. Maging mga taong kahit na kailan, hindi naman siya nakilala, ay naaawa sa kanya ngayon. Hanggang sa itong si Aling Salve na mismo, ang sumuko. Araw-araw nagdasal ito at humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Maaaring ito ay hindi na maibabalik pa. Maaaring magsisiman siya ay huli na. Ang huling dalangin niya, sana'y magawa pa siyang mapatawad ng magkapatid na Rolly at Jake sa lahat ng kanyang mga nagawa. Hanggang isang araw, nang bisitahin nga ito ng nurse, patay na ang matanda. Si Jake at Rolly, kahit papaano, tumulong din sa pag-aasikaso ng libing ng tiyahing ito. Nang mailibing na ang katawan nitong matandang si Aling Salve, muling nagsalita si Jake.
habang siya'y dumadalangin. Ayan tiya, sana maging masaya na kayo. Maganda ang mausoleo mo. At least kahit papaano, baka kahit sa pagkakataong ito ay maging proud ka naman sa amin. Kahit ngayon lang. Tiya, siguro naman ay sapat na ito para maging payapa kayo. Gusto kong malaman yung inabot mo ng matagal na panahon. Pinatawad na namin kayo. Dalangin namin ni Kuya na sana maging payapa na ang kaluluwa mo. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, tiya. Paalam. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po, mga Kavonimalia. Shout out time, mga Kavonimalia! Binabati ko po ng isang maligayang araw sina Miss Mariz Santiago, Merced Pineda, Helen Carido, Consol Ritual, Yolinda Castillo, Judith Roma at Lisa Rubio. Kasama sina Miss Sonia Arcala, Virgie Vergel de Dios, at M. Janes. Hello, Sonic Plays, Gloria Narciso, Estelita Reyes, Jenny Pacampara, at Josephine Mapalan. Last but not the least, binabati ko po ng isang maligayang araw sina Miss Joyce Morales, Virginia Corrales, Priscilla Aguila, Filominaria 4, Bing Jorge, Rose Pablo, Emmy Guba, Pio Poneles, at Margarita Ceniza. Sa atin pong mga avid listeners na nagdidiwang ngayon ng kaarawan, happy